Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong programang Boses ng Kagawaran ng ating pamahalaan na mapapanood niyo po every Wednesday. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. Ako po ang inyong lingkod, nag-iisang walang iba, Tita Ara Cutter, the one and only Ikit ng Bayan. At narito po tayo ngayon sa DPWH Baguio City para alamin ang kanilang paghahanda itong tag-ulan. Ulitin ko po, narito po kami ngayon sa Baguio City Engineering Office. Makakasama po natin walang iba kundi ang kanilang Chief of Planning, Engineer Cesario Riliera. Magandang araw po, sir. Magandang araw naman, Ikit ng Bayan, Ma'am Ara, and Jay, Sir Jay, to sa Balitang Northern Luzon. Na-imbag naman tayo amin na awan labas na. Yun, awan labas na. Kaya siguro simulan na ho natin ang ating talakayan, sir, dito po sa ating boses ng kagawaran ng ating pamahalaan. Ang una po naming katanungan, dahil tag-ulan na, ito na, umaambon-ambon na nga sa kasalukuyan, kaya naman tatanungin ho namin kayo, ano pong paghahanda ng DPWH sa ganito pong panahon na tag-ulan? Mamara, yun palang early procurement activities namin na kinokonduct namin ng last quarter of the last year, paghahanda na po yan ng tag-ulan kasi yung early procurement activities namin, yun yung nagpapabid na tayo ng mga project, but we will not award that one not unless na lumabas yung original na kopya ng General Appropriation Act. So, ang target ng department is to ready ka na bago pa dumating yung kwan para mai-obligate mo na, mai-award, obligate, then yung notice to proceed para makasimula siya ng as early as February, first week of February, kasi ang labas ng GAA is normally through experience, February, first week of February and second week of February nandyan na yan. So, yun na yung mga notice to proceed din namin is most likely mga last week of February na. So, doon pa lang sa early procurement activities na yon na nakaprepare ka na sa darating na tag-ulan. Unlike before na tayo is antayin muna natin yung GAA, then tsaka pa lang tayo magpapabid yung mga sa procurement stage, darating na yung tag-ulan. Yan yung mga panahon, ang dami nagrereklamo mga tao, ano? Kasi, anyamot lang pa nagtutudo, dyan ang nagtatrabaho. Yes, ma'am. So, the department, nag-adjust na pala. Nag-adjust na yun yung early procurement activities na pag nagpa-advertise na kami ng project. Halimbawa 2024 ngayon, pag last quarter na, bar months, may go-signal na ang central office. So mag-advertise na kami para most likely yung January is mayroon ka ng mga 80% ng total allocation of your district mo is naipabid mo na. So, yung sabi ko kanina na by late February, pwede ka nang magkaroon ng notice to proceed. So, the contractor will now start the project at that time, ma'am. So, doon pa lang, naka-prepare na tayo sa rainy season. Ayun so maliwanag. Kaya pala napapansin ko halos patapos na rin po lahat ng karamihan na proyekto. If you notice, ma'am, one example is the widening of Marcos Highway. We started at the area of Kia Motors doon sa baba. Yun, ang project na yun ang start until dito sa may BGH Rotonda. So, ang ginawa namin, sinimulan na namin yan ng as early as February, kung minsan din nag-take the risk yung contractor na i-start na yung project. So, ina-allow naman namin yun. Dino-documents na din namin yun. Of course, sinu-supervise din natin. So, katulad ngayon, yung Marcos Highway project is 89% accomplished na. Is lang ngayon, June, pumasok na yung June. So, yung remaining na lang is yung portion ng sa may mental health hospital at saka yung dito sa may BGH. Pero the main reason is yung hindi kami agad nakaputol ng kahoy at nakatransfer ng mga electric post kasi nga may mga necessary permits na marami ring pinapa-approval at sila'y nag-i-inspect. So, a little bit delay lang naman yun. Pero makita mo, ma'am, naka 89% na kami. Versus late na So, yung question mo nga is what is our mitigating measure regarding sa early range, the onset of the rainy season. Now, yun po yung number one. Tapos, ito namang
eto na, tagulan na talagang we have to accept as early as May, I think, Yes. nag-uulan na. So, pag normal rain na lang naman, we instructed our contractor to prepare extra shield material like the tolda, yung mga ganyan. Okay. Then, they will, to accommodate yung mawawalan na oras mo sa hapon kasi ang ulan most likely 2 o'clock hanggang 5 o'clock. We advise our contractor to start the work as early as, kung pwede, 6 o'clock sana. Pero, pag hindi naman, maybe 6:30 or 7 para dire-diretso na yon para pag umulan. Then, pag umulan, yung mga activities na pwedeng gawin sa mga barracks or yung may mga shelter sila. So, yun ang ginagawa. Pag natapos yung ulan, lalabas ka naman doon sa open area. And, of course, ma'am, we encourage also our contractor to do works in nighttime. Na ginagawa naman natin talaga in nighttime. Para mapabilis nga ang proyekto. Yes, ma'am. And yun nga, para sa mitigation ng mawawalang oras mo na pag-uulan niya ng hapon. Kasi pag mga ganitong time naman, June, yung mga malalakas talaga na typhoon is nasa July naman yan. Yeah. Through experience at saka nasa August. Yan, nandyan yung talagang mga super typhoons. But katulad ngayon, hindi naman malalakas. So, Oo. Definitely, hindi po natin maiwasan na madalas meron pong nadidelay na proyekto due to bagyo, typhoon, Yes, ma'am. thunderstorms, ano po yung maaaring gawin po ng ating mga contractors doon? Maaari mo bang mag-request sila ng extension po ng proyekto? Paano po? yes, ma'am. Ang proseso dyan, ma'am, we instruct our contractor to secure the weather report from Pag-asa. Kasi maski sinabi nating bagyo yan, kung walang official record na i-release yung Pag-asa, makikita mo kasi doon yung kung kailan yung umulan, at kung kailan na yung walang ulan, at saka naka-record kung ilang days yung presence ng typhoon dito sa atin. So, we base our suspension of construction activities sa yung pagpasok na niya na nandito na sa area ng, halimbawa, ang tungo niya, Benguet, ganun. Kung dyan ay pumasok siya ng 10 of the month, ganun. So, magsisimula doon sa 10. Pag nakaalis na siya, say, on the 13, hindi naman namin i-resume agad. Nag-ano pa kami ng recovery time kasi yung mga base mo naman is saturated. Maputik, ganun. So, normally, maglagay din kami dyan ng mga 3 days or 4 days. Depende sa presence na rin ng araw. Kung maski wala na yung typhoon, may continuous rain naman. Monsoon, ano? Oo, yun. Kasi, laging nangyayari yun eh. Wala na yung typhoon, pero andyan na yung hila niyang ulan. So, continuous yung suspension of time namin, ma'am. So, ibig sabihin, pinagbibigyan niyo po na mag-request sila ng mga suspension of project for the meantime, ilang araw po? 2 weeks? 1 month? Paano po? Ma'am, kapag nandito na, pag talagang officially na nandito na yung bagyo, yun namin ini-start yung yung pag may ulan na doon namin ini-start na yung suspension order. Tapos, yung suspension order na yon, kung nag-last siya ng 2 weeks, so after 2 weeks, i-resume din namin yan. Ayun. Ngayon, halimbawa, June 1, may typhoon, isususpend na namin yan. Umalis siya ng June 10, halimbawa lang, kasi yung typhoon lang is 3 days eh. Tapos yung hila niyang ulan is 7 days. So pag wala na talaga yon, lagyan nga natin ng recovery time na mga 3 to 4 days. Kung malakas kasi yung araw, after the typhoon is, or after the monsoon rain, matutuyo naman yung site. Hindi na saturated yung mga base ng halimbawa, concreting mo. So we will resume na the work. So, yung resume of work na yon, may kaakibat na rin automatic yun na time extension na rin ng contract time. And that is allowed by RA 9184. That's good to know. Kasi akala namin, they cannot request a suspension time, Pag alam naman natin pala na mayroon palang ganyan, pwede pala tayong mag-request ng suspension time sa bawat proyekto. We were not only talking about regional or your office project, Yes. Pwede rin po sa mga ibang proyekto. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Lahat yan ng projects ng government, even private, yan nasa batas yan, ma'am, na pwede kang mag-suspend and then mag-resume with corresponding time extension. Na halimbawa, kung 10 days na na-suspend ka, in resume mo after 10 days,
automatic plus 10 days na rin yung duration mo doon sa project mo. Pero sir, meron pa rin pong mga proyekto na hindi pa rin po madalas natatapos sa takdang oras. Yes, at naabutan na nga po sila ng tag-ulan. Hindi lang dahil po yan sa bagyo, pero ano pa po yung madalas na dahilan? Ibang dahilan. Ma'am, kasi kung minsan, yung contractor natin is hindi niya namimit yung required doon sa kanyang S-curve construction, S-curve na dapat meron diyang weekly na dapat na i-deliver niyang accomplishment. Tapos, weekly or monthly accomplishment. We will check that on his S-curve. So, halimbawa, 3 months, dapat natapos na yung project, na hindi niya na-deliver yung required na output niya. So, meron kaming ini-issue na yung in compliance with Department Order 193, yung negative 5 slippage, saka yung negative 10, at saka yung terminal stage na more than negative 15. So, ini-issuean namin sila yan. Magsasubmit sila ng revised S-curve nila, at saka revised S-curve, at saka yung magdadagdag sila ng additional manpower and equipment. Halimbawa, 2 gangs lang yung kanyang tao sa site. To cope up with the delay, magdadagdag na siya ngayon ng additional equipment and additional manpower. Akala ko sabihin mo na naman additional gang. Okay, so ganun ho pala, no? Pero sir, naalala ko lang, sinabi din po sa atin ni Engineer Reyes noon, na ang binibigay nyo lamang po sa kanila na extension ay madalas ay 3 months lang, para matapos ang isang proyekto. Tama? 3 months. Hindi naman, ma'am, kasi pag nag-implement ka kasi ng projects, maraming friction. So depende pa pala. Friction kasi kung ang pinapatayo mo naman is building na open naman yung area, walang problema. So, magkakaroon ng delay yan, nasa contractor na yan. Kasi nga, yun, wala ka namang puputuling kahoy na pinipermitan, wala namang poste ng Beneco na mai-transfer. So, walang reason na hindi mo matapos yun. So, ang magiging reason mo lang talaga is due to, equipment, manpower, weather, what else? Of course, finance. Ayun, finance. Yung kumbaga, yung budget. Pero kailangan kasing cryo yun. Of course. Pag contractor ka kasi, ma'am, dapat meron kang manpower. May manpower ka ba? Oo, meron kang equipment. May equipment ka ba? And of course, yung capital. At may capital ka ba? Pag may wala sa isa na yon, delikado na. Ang dami mo nang budget, wala ka namang makuhang tao, kasi hindi mo na sila pinasweldo. O yung equipment mo naman is nag-bagtaw, hindi mo naman pinapa-repair. So, maski marami kang budget, marami kang tao, so it should be, parang sinabi mong, depende rin pala sa ugali. Oo, ma'am. Of course, kasi meron tayo talagang mga, naman talaga, mga contractor na nagpe-perform at saka yung kailangan mga again pe-perform. Kailangan mo rin naman silang hagupitin. Ayun, mga ganun parang bumabagyo lang talaga. Yes, okay, sir, so napag-usapan na po natin ito pong mga papaano nila madalas hindi natatapos ang isang proyekto due to those reasons na nasabi mo kanina. At ano din po yung mga paghahanda na ginagawa po ng ating opisina kapag po merong bagyo. Maaari po ba namin tanungin kung meron po pala kayong paghahanda na ginagawa tuwing may bagyo, ano ho yung madalas na ginagawa po ng ating central office and regional office? Natatandaan ko kasi sir, may tinatawag tayong preposition. Ayan, ma'am. Ano yun? I have here my yan na pala the activation of disaster and incident management team and prepositioning of asset. Ito yun. Pag may darating na bagyo, required yun, mandatory ito sa regional office na sinasubmit namin at sinasubmit din yung yung mga documents na to sa central. Oh, I see. Kumbaga, yung mga asset ng opisina, yung mga equipment, inaano na namin yan. Ipoposition namin yung mga possible na saan magkakaroon ng landslide. Yung mga talagang identified na mayroong mga road slope failure, yung may show na may eminent slide na, doon ipinaposition yung aming yung aming mga equipment at saka mga tao na rin. So, ma-activate na yan 24/7 nang mayroon itong team ng disaster. Ang tawag dito is yung
Baguio City District Engineering Office Disaster and Incident Management Team headed by our district engineer and vice niya dito si Assistant District Engineer. So nandito rin kaming mga Disaster and Incident Commander. Kami yung nandyan na magmamando sa mga dapat na gawin sa pag-prepared ng aming mga equipment asset para doon sa darating na bagyo. So, ang tawag dito is preparedness. Ito yung parating pa lang. So, of course, I experience nga na na typhoon, super typhoon, lumalabas kami kasi talagang may mga tumumbang mga puno. So, the DPWH, ang kanyang mandate is to clear all roads during disaster para kung may emergency at saka merong mga paakyat na mga number one, gamot, at mga ganyan. So, yan ang aming isang mandate talaga na to clear all roads, all weather ba, bumabagyo man o yan may trahedya, dapat. Sir, sinabi mo kanina, parating pa lang po yung bagyo, nakahanda na kayo. Kasi ang priority kasi namin talaga is yung national roads and bridges namin, yung possible na may slide kasi yun yung number one kasi siya magkakaroon ng erosion at yung lives and properties is maapektuhan. Yes po. Ang Baguio District Office kasi honestly speaking kulang din kasi sa sa mga manpower and equipment. So, ngayon naman sir, dahil pag-usapan na po natin ang inyong pong paghahanda itong tag-ulan, na pag-usapan na rin po natin ang mga mangilan-ngilan na ating issues, siguro na lang, bigyan mo naman kami ng idea kung ano masasabi mo po dun sa mga proyekto natin along the road, itong mga national roads, itong mga bridges natin, ano po yung ating gagawin ngayon na tag-ulan? May naka-standby na ho ba tayo dyan ng mga tao para rin po sa mga kasi ngayon po meron po tayong low pressure na ang sinabi po ng DOST ay maaari itong mag-turn out into a typhoon, tropical depression. Opo. So, meron na ho ba tayong ginagawang aksyon, sir? Yes, ma'am. Number one, may mga kontraktor natin kasi na nandyan na yung may kontrata na dyan. We advise them na yung mga equipment nila is nandyan lang na nakaposisyon din at saka yung mga tao nila nandyan din. Kasi kung nasaan yung project is magkakaroon ng erosion, sila rin yung paglilinisan namin dyan. Kasi yung sabi kong pre-position natin kanina is yung wala yung equipment doon na may possible na doon yung mag-e-erose. Yun. Yung mga ongoing natin dyan, nandyan na. So, our contractor naman is we advise them to have their equipment na yung operational capacity na pag kailangan mo is magagamit mo. Tsaka yung mga tao nila nandyan naman, ma'am. May mga contractors talaga tayo naman na during typhoon is very alert din naman sila. Maraming salamat sa kanila. Kung may mga ganong klase palang contractor. Meron, ma'am. Okay. How important is a liquidation? Liquidation, ma'am. Of a project? Siyempre, ma'am, liquidation is has something to do with the delivery na ng project yun Tama. So, kami naman, ma'am, we are guided by department orders na yan yung mga tools namin na ginagamit para yun nga maanuhan natin ang ating mga contractor na to do their part. Kasi sa office kasi natin is we are all guided with department orders and mga memorandum, directive from the secretary. Kasi katulad ng aming aming meeting with the Department of Budget and Management itong last month. Yes. Ang hinahanap nila is yung delivery mo ng kung ano accomplishment mo Makikita mo doon kasi ma'am yung Kasi katulad namin sa Baguio City, meron kaming mga hindi natapos last year na kinere over namin ng 2024. But yun nga, may mga problema kasi. Yung number one nga, yung tree cutting permit at saka yung yung tree cutting permit at saka yung hindi na i-transfer na Beneco Falls. So, tinatanong nila ano ang reason. So, pinapakita namin kasi hindi kami naka 100%. Pero pag nakita naman na valid naman yung reason, so yun nga, apektado yung yung sinabi mo kanina.
So, sir, ang liquidation, that is important also as a report to the DPWH and COA, no? Yes, ma'am. Oo. So, bawat proyekto naman, kailangan talaga may feasibility study, merong liquidation pag natapos na yung proyekto, and of course, yung monitoring. Yes, ma'am. Yung monitoring, yan yung purpose natin. Kaya tayo nandyan kasi na-hire tayo na to procure, to implement project, and to pay yung sa disbursement, tsaka yung pag-close ng project, yon yung monitoring. Kasi pag namomonitor talaga yung project, hindi lang yung quality, even the performance of the contractor. Pag namonitor mo talaga yan, makikita mo kung sapat ba ang kanyang tao, sapat ba ang kanyang equipment, sapat ba ang kanyang financial capabilities doon sa materialis na dumarating. Ayun. Tsaka makikita mo talaga yung output. Pag heavily funded ang contractor, malaki ang output. Pero pag walang malaking yung medyo naipit-ipit siya, yun na nagkakaproblema. Sir, pag bumabagyo kasi madalas walang ilaw, nasabi mo nga kanina. Yes. At madalas po wala tayong kuryente kapag bumabagyo. At madalas din, madilim, foggy. Yes, Ito ma'am. pong daan dito sa highway, meron po bang kayong usapan sa electrical cooperative or meron po ba tayong pakikipagtulungan sa mga barangay? Sa city? Paano po? Ma'am, Kasi syempre alam natin madalas aksidente rin yan kapag umuulan, sir. sa aming DPWH as a department, meron tayo yung tinatawag na pinanggagalingan ng pondo na yung MBUC fund, yung Motor Vehicles Users Charge. So, nagbibigay sila ng pondo para sa mga road safety, ang tawag doon. Yung road safety na yan, nandyan na yung pag may makikita ka ma'am na mga solar power na mga studs dyan sa mga kalsada para kung foggy siya, malakas ang ulan, napakalaking tulong yan to eliminate or mitigate accident. Kasi ano yan, ma'am, So, nakakapag-provide pala kayo ng gano'n? meron kaming pinanggagali na pondo ng gano'n. Yan is yung, pero binabalidate pa, magre-request kami ng fund. So, isasubmit namin yan sa regional office, then i-ano nila yan sa central office, ibabalidate ng central office, then if pasado ka sa kanilang criterion, so, marireleasean kami, ma'am. So, ang ginagamit namin dyan na mga materialis is yung solar power pavement studs, tapos yung street lights na mga solar power din. Sana gano'n na sa buong bansa, no? Oo, ma'am. Marami na yan. Tapos itong mga thermoplastic natin, yung mga white markings, mga pedestrian dyan sa roads, dyan mo na mararamdaman yung sinasabi natin na road safety devices ng DPWH. Ayun, aabangan ko yan. Yes, ma'am. Yung mga Itong solar... tag-ulan at pag bumabagyo at pag foggy ang lungsod ng Baguio. Tsaka, ma'am, Pero sir, kung meron na pala tayong mga solar lights mitigation, tanong ko lang din, paano ba yung mga signages natin? Kasi madalas hindi namin nakikita yung mga signages kapag bumabiyahe kami, nagdo-drive meron pa din bang action ng DPWH doon along sa ating mga highways? in our preparation na ng program of work, nandyan na yan kasi ayan yung sinasabi mo sa Yes, ma'am, is yung parang pag may makita ka, bumukor ba yung Yes. kalsada, may yung mga araw na parang yes. Tapos may mga wordings pa, di ba? Yeah, This way to yung mga ganon. Ayan. Ano po ba? Meron po rin ba tayong ganon? Nag-ano kami, ma'am, na Yung kahit madilim nakikita mo? kasi yung sinasabi mo, ma'am, yun yung reflectorize Oo, na meron ba tayong ganon? mga signages. Mayroon kaming program ngayon na 2020 for projects namin. Meron tayong nahingi na worth 45 million dyan. Pero, of course, kasama yung mga, yung pavement markings. Okay. Combination pa rin ng ng solar. So, those, lahat po ng yon, it goes together pala? Yes, ma'am. Oo, I see. Kasi- Pero dito sa lungsod ng Baguio, saan na po banda? Meron na ba tayo sa Yung mga Nagilian? implement 2 years ago, meron yung sa Canon. Sa Canon. O pag Okay. bumaba ka ng Canon, maliwanag, pansinin mo yung mga naka-install dyan is solar power. Parang sinabi mo, punta ako doon pag Pag gabi. dumaan. Dumaan ako doon ng gabi. Sige po. Sabi ko po sa driver namin. Okay. Sir, any message pa po sa ating mga constituents of the whole region of the Cordillera, Baguio City, or sa ating pong mga contractors, sa ating pong mga kaopisina? Any message, sir?
So far, ma'am, tayo naman is proactive naman tayo, mga taga-Cordillera tayo. Alam na natin kasi sanay na tayo sa mga ganyang kalamidad. So, yun lang siguro sa pagbaybay ng ating mga kalsada na foggy roads, huwag mabibilis lang. Yung speed mo ba is mga 30, 40, ganun lang. Hindi yung parang 120 pa rin. Alanganin na ngayong road para makabawas tayo ng aksidente. Slow down pag may hindi maganda na yung panahon. Yun lang po. Parang pag-ibig lang nga yan, di ba, sir? Kung alam mong hindi para sa'yo, umiwas ka. Diba? Siguro, ma'am. At sa buhay, dapat dahan-dahan lang. Dahan-dahan. Huwag lahat ng decision mo go kagad. Ma'am. Learn to slow down. Yun nga. Pag sabi ka doon. Huwag madaliin kasi baka ikaw ay mapahamak. Yes, ma'am. Yes. Ito yan. Maraming salamat, DPWH. Thank you din, Thank you so much. Ma'am Ara and Sir Jay. Salamat din po. Ayan, maraming salamat po sa inyo, Engineer Rillera. Of course, maraming salamat din po sa lahat ng nanonood at mga nakikinig ngayong araw na ito. At ayan po, sa mga susunod pa po na araw, sana po antabayanan ninyo ang programang ito. Ako po ang inyong lingkod, nag-iisang walang iba, Tita Ara Cutter, the one and only ikit ng bayan. Dito lamang po yan sa Balitang Northern Luzon. Thank you, sir. Thank you, ma'am.